Good day everyone, my name is now Robert M. Espinosa and today I will present to you some of the causes and effects of human activities in our environment. This presentation is man versus environment. So first effect or cause ng human activity is yung land degradation. So, land degradation is a process in which the value of the biophysical environment is affected by a combination of human-induced processes acting upon the land. It is viewed as any change or disturbance to the land perceived to be deleterious or undesirable. So, yung land degradation is yung pagsisira ng yung mga lupa or part of the area like kagaya is mining, pag-clear ng mga area na sa land na merong project or tatayuan ng establishment. So, yung magiging isang effect nito is yung pagkasira ng dating environment or yung sa forest like mawawala yung mga puno, yung natural habitat ng mga puno is masisira. So ang pangit tingnan. Like kagaya natin yung makikita natin sa mga bundok na minaminingan. 'Di ba? Nakikita natin doon is halos wala ng puno na nakalbo na yung bundok dahil sa kanilang ginagawa doon sa pagmamining nila or yung pagki-clear nila doon sa part na yun. Nawala na yung habitual forest doon. And then isa rin sa yung na aapektuhan nito is yung mga hayop, yung mga natural animals is masisira ang kanilang habitual na environment. Then kapag sila is nasira yung habitual na environment nila as animals in the forest, 'di ba sa mga balita is makikita natin na like kagaya sa mga ahas, 'di ba napupunta sila doon sa mga areas na puno ng mga tao kasi nasira na yung natural environment nila doon sa forest kasi sinira nating mga tao. Then kapag sila naman ay is napunta doon sa area na maraming tao, doon sa mga crowded places is yung mga tao is matatakot. And then papatayin nila, huhulihin, and then kung ano pang posibleng gagawin sa kanila. Then yun na yung isa sa nagiging extinct sila is yung pagkasira nila o yung pagkaubos nila kasi sinira ng mga tao yung habitual environment ng mga hayop. So next is desertification. Desertification is a type of land degradation in which relatively dry area of land becomes a desert, typically losing its bodies of water as well as vegetation and wildlife. It is caused by a variety of factors such as through climate change, particularly the current global warming, and through the overexploitation of soil through human activity. So itong desertification is one of the land degradation. Yung mga maapektuhan na to is yung like sa water, mga bodies of water like sa mga sapa, then and then it connects to the ocean. So like sa land degradation, yung like for example yun sa mga minahan, 'di ba sa mga minahan is gumagamit sila ng mga chemical. Then yung chemical is dumadaloy dun sa sapa.
which is nagiging toxic or nawawala na yung anong tawag dito, yung habitual or uh, habitual uh, life of waters sa mga sapa. And then not just in the cause of human activity na nagiging desert yung part of the area, isa rin ang nakapag-cause nito is yung ating current global warming, yung hindi na maayos na lagay ng panahon. Naapektuhan yung mga habitual environment natin. Then yung like sa sinabi ko kanina, yung mga wildlife is isa rin sila sa maaapektuhan ng desertification or yung land degradation. So next is ocean acidification. Ocean acidification is a term used to describe significant changes to the chemistry of the ocean. It occurs a carbon dioxide gas or CO is absorbed by the ocean and reacts with seawater to produce acid. So itong ocean acidification, isa rin yung global warming. So isa rin yung global warming na nakakapag-apekto ng pagkasira sa ating ocean. And the most thing talaga na nakakasira or pagkakaroon ng ocean acidification is yung activity ng mga tao, yung pagtatapon ng mga basura, yung sa mga galing ng mga planta, yung mga toxic chemical sa mga factory, tinatapon na lang sa mga dagat. And then yung wildlife, sea water na animals is maapektuhan. Then mawawala din yung kanilang habitual na environment doon sa dagat. Yung pagkasira ng kanilang biodiversity, yung mga corals. Ito yung mga corals, isa rin to sa mga maapektuhan. Mawawala yung mga habitual na doon sa ocean natin. Mawawala yung kanilang natural habitat. And pagkasira doon sa part ng ocean, then yung mga isda is like sa mga nababalitaan natin or sa nakikita natin sa mga balita is namamatay sila dahil doon sa mga chemical, then sa pagtatapon ng mga basura, wala na silang makain or nawala na yung kanilang habitual na environment, yung mga corals. Kasi yung corals, isa ito sa kanilang nakapagbibigay ng kanilang buhay, or dito sila kadalasan kumukuha ng kanilang mga pagkain, yung mga kanilang habitual na anong tawag dito? Habitual na kanilang pamumuhay. Then sa ozone depletion. So itong ozone depletion is the reduction of the overprotective layer of ozone in the stratosphere by chemical pollution in the stratosphere. Small amounts of ozone are constantly being made by the action of sunlight on oxygen. At the same time, natural processes are breaking down ozone. The total amount of ozone usually constant because of its formation and destruction occur at about of the same rate. Human activity has recently changed the natural balance. So itong ozone depletion is so narinig natin yung ozone layer. So itong ozone layer ito yung nagpoprotekta sa atin yung doon sa sunlight, yung sa anong tawag dito, yun sa cause ng sunlight, or yung sa
ah, pag ano yung pag yung init ng sun is ito yung nagpoprotekta sa ating planet Earth is yung itong ozone layer to is marami to sila yung I don't know is nakalimutan ko na yung mga iba sa kanila. So one of the causes ito is yung pagkabutas ng layer na yon sa dahil doon sa human activity pa rin yung pagsusunog ng mga basura dun sa mga planta is nasisira imbis na nakakatulong yung layer na yon na nagpoprotekta sa atin yung sa ating human na hindi masyadong tayo maapektuhan ng sunlight rays. Then dahil sa ginagawa ng mga tao is nabutas yung ozone layer. Nabutas yun then yun na yung cause ng pagpasok ng sunlight rays or yung sobrang init na ng ating mundo dahil nawala na yung layer na yon para pumuprotekta sa ating mga tao. Then ito na yung nagiging one of the cause ng global warming. So sobrang merong part na doon sa ibang country na sobrang init na, meron yung like dito sa Pilipinas is ito yung isang daan na ay or doon sa yung Pilipinas is isa din yung sa naging daanan ng sobrang init na rays ng sun. Yung iba is hindi masyadong aapektuhan ng sunlight rays because hindi pa masyadong affected doon sa kanilang lugar, but somehow it is nagiging cause na ito ng global warming, which is pagkasira ng mga habitual natin, yung like sa desertification, yung mga wildfire. Yan, isa rin yan sa pagkasira ng habitual environment natin dahil dun sa ozone depletion, dun sa yung pagpasok ng sobrang init na ng sunlight rays. Then next is water degradation. Water degradation is the misuse, also the pollution of water supplies. Often individuals throughout the world have to deal with either limited water supplies or polluted water, often causes by human action. So itong water degradation is isa rin to sa causes ng yung pagtatapon na lang ng mga basura, yung like sa ocean acidification or sa water desertification is yung natural na water natin is magiging polluted na. So tayong mga tao is imbis na linisin natin yung mga ginawa nating kaguluhan or yung ating disaster is mas lalo natin dinadagdagan or mas lalo natin pinapalala. Then yung imbis na maglimit na imbis na magiging clean water is nagiging polluted water na, like sa mga other countries is wala na sa kanilang clean water, sobrang limit na. Then sa atin dito sa Pilipinas is kadalasan sa ating water source is nagiging polluted na rin dahil sa patapon na lang kung saan nagiging sanhi na ito ng
ng pagbaha, 'di ba? Yun sa mga pagtapon nagiging pagtapon ng mga basura, dahil pag umulan ng malakas, nagtatrap yung mga basura, then nagiging sanhi na pagbaha. Then yung mga natural water natin na imbis na ah, isa sa ating needs na mga tao is nagiging toxic na or nagiging polluted na. Then yung mga like sa sinabi ko kanina is yung mga wild animals is isa rin ito sa aapektuhan. Then tayo lang mismo yung na naapektuhan sa ating mga ginagawa, yung sa ating pagsira ng ating natural environment. Then sa disruption of nitrogen cycle, more and more scientists are getting better to grip on the nitrogen cycle and learning about the source of nitrogen and how this element changes as loops from the non-living, such as the atmosphere, soil, water, to the living, whether plants or animals. So ito yung nitrogen cycle is yung hangin na ating nagiging yung hangin na ating giniginhawa na araw-araw is nagiging toxic na rin, nagiging polluted na rin dahil sa mga ginagawa ng mga tao, yung pagsusunog, and yung current global warming rin is isa rin yan sa nagsisira ng ating nitrogen cycle. So hindi na siya like from the past years, from past centuries, na hindi pa masyadong matalino yung mga tao, like natural pa talaga, like hindi pa talaga sobrang lala. As dati is yung climate change lang yung nakakapagsira ng ating nitrogen cycle, which is natural pa yun, dahil sa it is part of the habitual environment of the planet. Then pagdating ng mga tao or pagtalino ng mga tao, yun na yung nagiging sobra na yung cause ng pagkasira ng nitrogen cycle. So effect on human health, human impacts upon the environment such as pollution and global warming, it turns effect of human health. So ito na yon, yung tayo rin ang naaapektuhan, or sa ating ginagawa, tayo rin yung magkakasakit, maapektuhan at masisira dahil sa ginagawa ng mga ibang tao, or like sa ating kapwa tao, dahil sa ayaw nilang makinig or ayaw nilang sundin yung pagiging malinis, dahil ang nasa isip nila is business is business, wala silang pake kung ano yung magiging cost, kasi yung pwede namang palitan or magiging palitan ng pera, baguhin yung natural environment natin, imbis na ayusin or pangalagaan, is lalong pinapalala. Kaya tayo rin lang yung mahihirapan at magkakasakit at masisira sa ating mga ginagawa ng pagsira dito sa ating planet Earth. And that's all. Thank you.